Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Punch Man Chapter 202. Finally, after 2 months hiatus, nagkaroon nga ng bagong chapter. Pero ayun, hindi pa nga pinagpatuloy yung nagiging laban kay Empty Void. At napunta nga tayo sa chapter na to sa kwento ni Shuryu. Kaya ayun, bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Bali sa last chapter, nakita nga natin kung gaano kalakas si Void laban kay Sonic at Flashy Flash. Nakaka-atake nga siya sa labas ng Causality at yun nga yung technique niya na Dimension Slash. At dahil dyan talagang kitang-kita natin na hindi nga siya kaya ni Flashy Flash at Sonic. Pero buti na nga lang at biglang dumating si Blast, nasuntok niya nga ng Gravity Knuckle yang si Void. Nalaman natin na sinundan pala ni Blast si Flashy Flash at sinabi niya nga na nakapasa raw ang dalawang ninja dahil sa na-overcome ng mga ito yung temptation ng Cube. So bali ayun na nga ang nangyari sa last chapter at dito na mag-uumpisa ang chapter 202 ng One Punch Man. Tuwang-tuwa nga ang mga nurse na ito at congratulate nga nila dyan si Shiryu dahil sa discharge na ito sa hospital. At nagbigay pa nga talaga sila dyan ng bouquet ng bulaklak. At sabi pa nga ng isang nurse dyan, sana raw ma-hospital daw uli ang si Shiryu. Napatawa na nga lang si Shiryu at hindi nga raw yun yung plano niya. At umalis na nga agad ito dyan sa hospital. May pinakita namang isang monster na umaatake at isa nga itong disaster level tiger. Ang pangalan ng monster ay Great Giant Anteater at sinasabing lumaki nga raw ito ng husto at ngayon naghahanap ito ng pagkain na pamalit sa mga langgam. At mukhang yung mga tao nga ang gustong kainin ng monster na yan. Parang kinukompute pa nga niya dyan yung mga nutrients at sinasabi nga ng monster na unacceptable. At nahuli niya nga ang isang babae at agad niya nga itong aatakihin. Pero kasunod nga niyan, biglang dating si Shiryu, isang sipa niya nga at talagang nahati ang monster. At sabi nga dyan ni Shiryu, mabuti dahil sa fully recover na nga raw siya. Meron nga mga tao ang kumukuha ng video sa kanya at napapatanong nga ang mga ito kung isang hero ba yan. Pero nakilala naman ng iba na yan nga raw isang martial arts champion na si Shiryu. Habang dali-dali ngang tumatakbo yung si Shiryu at iniisip niya nga na magre-register agad siya sa Hero Association pag na-testing niya na nga raw yung mga abilities niya. Pero nang napadaan nga siya sa city, bigla nga siyang napatigil dahil sa napakaraming Neo Heroes na billboard ang nakapaskel. Agad nga siyang nag-search sa internet at nagulat nga siya dahil sa iba na nga talaga yung trending. Puro Neo Heroes nga yung lumalabas dyan sa search. At talagang napakabilis nga raw nagbago niyan simula nung na-hospital siya. Pero naiisip niya nga ang pinakamalakas na kalbo, kaya hindi na nga raw mahalaga yun dahil sa nandun daw sa Hero Association si Saitama. Pero may mga nabasa pa nga siya sa internet na parang mga masamang balita patungkol sa Hero Association. At bigla na nga lang may bumagsak na isang ulo ng monster dyan sa tapat niya. Biglang-bigla nga dyan yung si Shiryu dahil siya yan nga raw yung monster na pinatay niya kanina. At mukhang nagkakaroon nga raw siya ng deja vu. Pero siguradong iba nga ang monster yan dahil sa mas mataas nga ang disaster level nito. At ang isa nga yan disaster level demon. At dahil nga dyan parang naisip nitong si Shiryu na maaaring ang pumatay nga sa monster na yan si Saitama. Pero ibang hero nga ang nakapatay sa monster. Isa nga yung babaeng hero na ang pangalan ay Webegasa. At mula nga siya sa Neo Heroes. Sa forma pa nga lang ng hero na yan alam na natin na isa nga siyang idol. At nagpakilala nga siya dyan at nagpa-cute sa mga fans niya. Habang meron namang mga reporter at mga tao na tuwang-tuwa sa kanya, napakalakas nga raw niyang si Webegasa. Napakadali nga raw nitong napatay ang monster at sana raw tumingin nito sa kanila. Habang si Shiryu nga talagang biglang-bigla sa mga pangyayaring yan. Dagdag pa nga ni Webegasa na-reborn nga raw siya ng mas malakas matapos ang kanyang hiatus. At simula nga raw ngayon siya ay magiging Neo Hero Idol at gagawin ng mga hero activities. Uminom nga rin siya sa napakalaking bote, sabay nagpa-cute nga siya yan at sinabing magiging active na nga raw talaga siya ngayon at sana nga raw suportahan ng lahat ang Neo Heroes. At eto namang si Shiryu talagang parang manghang-mangha kay Webegasa. Sabay alis nga ng hero at nasabi na nga lang dyan ni Shiryu na ang Neo Heroes daw talagang viral organization. Mukhang importante raw na mag-research siya sa mga nangyayari sa loob at pwede naman daw siyang sumali at umalis kung gugustuhin niya. So maganda nga ang balak na ito ni Shiryu dahil sa alam naman natin na meron ding balak na masama ang Neo Hero Association. At syempre mas magkakaroon nga siya ng idea kung anong organization na yun kung sasali nga siya. Samantala ang kapatid niya nga na si Suiko dumalaw sa ospital na bigla nga ito na nakalabas ng kapatid niya at hindi man lang daw sinabi sa kanya. At nag-iwan pa nga ito ng sulat at siya na nga raw ang bahala sa hospital bill. At dahil dyan talagang galit na galit si Suiko at wala raw pakinabang ang kapatid niyang yon. Anyway, dumating na nga si Shiryu sa Neo Hero Association at talagang nabigla nga
nga ang receptionist dahil kilala nga yang si Shiryu bilang isang champion. Agad nga siyang pinasabak dyan sa exam at pinasuot nga sa kanya ang Neo suit na yan. At isang araw yung special Neo Hero battle suit. Pero ang nasa isip nga ni Shiryu ay nakakahiya raw makipag-usap sa mga babae kung yan yung suot niya. At tinulungan pa nga siya dyan para maisuot ng maayos ang suit dahil sa napakalaki nga ng katawan niya. At nang maisuot nga ito talagang naramdaman ni Shiryu ang nag-uumapaw niyang lakas. Anong araw yan at talagang hindi niya raw magets ang nangyayari. At nararamdaman niya nga raw na umaapaw ang kapangyarihan niya. Kaya dahil nga dyan mas nilakasan pa niya yung muscle niya, naglakihan nga ito at bigla na nga lang nabasag ang Neo suit. At dahil dyan talagang biglang-bigla nga yung si Shiryu. At mas nanlaki nga ang mata niya nang malaman niyang 5 million per unit nga ang presyo ng suit na yan. At sinabi nga kay Shiryu na kailangan niya nga raw magbayad para sa compensation. Nasabi naman ng isang tauhan na to na mukhang tinamper daw ng kasama niya ang suit para mabasag nga ito intentionally at hindi na makapag-back out pa yung si Shiryu. Pero sagot nga ng kasama niya hindi niya raw ginawa yon. So sadyang napakalakas nga lang ng katawan ni Shiryu para sa suit na yon. Pero yun dahil nga dyan kailangan talaga magtrabaho ni Shiryu sa Neo Heroes hanggang sa mabayaran niya nga ang utang niya. Pinakilala nga siya dyan ni McCoy kay Metal Bat at magiging isang Neo Hero leader nga raw simula ngayon yang si Shiryu. Nagkamay nga ang dalawa at nagpakilala si Metal Bat at napapatanong nga siya kung bakit umiiyak yang si Shiryu. So ayun mga tol, etong si McCoy parang double agent nga dahil sa executive nga siya sa Hero Association at isa nga rin siyang official dyan sa Neo Heroes. At matatandaan natin na lumipat na nga rin sa Neo Heroes si Child Emperor at si Metal Bat. So ayun lang mga tol, etong bagong chapter ng One Punch Man. Nabali nga tayo sa Neo Hero Association pero ayun at least ngayon nagbabalik na nga muli ang One Punch Man. At hopefully every 2 weeks makapag-release nga ng chapter ang author. So ayun, i-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!